PBB Club 2.0. Playing safe ba si Joaquin sa pagpili kay Caprice? Disclaimer: ang video na ito ay personal na commentary at pagsusuri lamang base sa mga naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Wala itong intensyong manira o magbigay ng maling interpretasyon laban sa sinumang housemate. Lahat ng opinyon ay para sa talakayan lamang. Description: sa PBB Club 2.0, muling pinili ni Joaquin si Caprice bilang kagrupo. Simpleng tiwala lang ba ito o isang calculated move para umiwas sa nominasyon? Isang personal na commentary tungkol sa strategy, playing safe, at survival sa loob ng bahay ni Kuya. Sa PBB Club 2.0, may mga galaw na kahit hindi sinasabi ng direkta, ramdam mo agad kung may ibig sabihin. At isa na doon ang muling pagpili ni Joaquin kay Caprice. Hindi na ito bago, hindi na rin nakakagulat, pero bawat ulit nito, mas lalong ilinaw ang tanong kung ano ba talaga ang laro niya sa loob ng bahay. Para sa akin, hindi na ito tungkol sa pagiging close lang o simpleng comfort zone. Nasa puntong strategic na ang galaw, sa isang laro kung saan ang nominasyon ang pinakamalaking kalaban, natural lang napipiliin mo ang pinakaligtas na kakampi. At kung titingnan mo ang overall dynamics ng bahay, malinaw na si Caprice ang isa sa may pinaka-stable na standing, sa loob at lalo na sa labas. Dito pumapasok ang ideya ng playing safe, at sa totoo lang, hindi ko nakikita ang playing safe bilang kahinaan. Sa PBB, ang pagiging impulsive ang kadalasang ikinababagsak ng isang housemate. Ang pagiging maingat, minsan, ay tanda ng maturity at game awareness. At kung meron mang isang housemate na may ganitong klaseng instinct, si Joaquin na iyon. Ramdam mo na alam niya kung kailan lalaban at kung kailan maghihintay. Hindi siya yung tipo na mag-iingay para lang mapansin. Mas pinipili niyang manatili sa gitna, obserbahan ang lahat, at gumalaw lang kapag sigurado. At sa ganitong setup, ang pagdikit kay Caprice ay parang insurance policy. Hindi man absolute, pero malaking tulong para hindi agad mapunta sa alanganin. May nagsasabi na paulit-ulit na raw ang galawan, na parang predictable na. Pero minsan, ang pagiging predictable ay hindi rin agad masama, lalo na kung ang prediction na iyon ay tungkol sa pagiging ligtas. Sa larong tulad ng PBB, mas mahalaga minsan ang consistency kaysa sa pagiging flashy. Ang interesting pa rito, hindi lang si Joaquin ang nagbibenepisyo sa ganitong pairing. Pati si Caprice, nagiging mas solid ang posisyon, nagmumukha silang steady unit, hindi maingay, hindi magulo, pero laging present. At sa mata ng ibang housemates, ang ganitong klaseng tandem ay mahirap galawin dahil walang malinaw na butas. Para sa akin, ito rin ang dahilan kung bakit may halong inis at paghanga ang reaksyon ng tao. Kasi ramdam nila na may control si Joaquin sa sarili niyang laro. Hindi siya basta nadadala ng emosyon, hindi rin siya madaling eye pressure ng paligid. Marunong siyang maghintay ng tamang timing, pero syempre, may kapalit ang ganitong estilo. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw kung sino ang magkakampi. At kapag dumating ang punto na wala ng choice kundi magbanggaan ang malalakas, doon masusubok kung hanggang saan dadalhin ang pagiging playing safe. Ang tanong ngayon, kaya bang panindigan ni Joaquin ang ganitong laro hanggang dulo? O darating ang araw na kakailanganin na niyang kumalas at gumawa ng mas risky na desisyon? Dahil sa PBB, kahit gaano kakatalino, darating ang moment na kailangan mong pumili hindi lang kung sino ang ligtas, kundi kung sino ang handa mong harapin. Sa ngayon, malinaw ang isang bagay, hindi aksidente ang pagpili niya kay Caprice. May isip, may kalkulasyon, at may malinaw na goal, manatiling ligtas, manatiling relevant, at iwasan muna ang spotlight ng nominasyon. At kung iisipin mo, sa isang bahay na puno ng emosyon, drama, at biglaang pagbabago, ang pagiging kalmado at calculated ay isa ng malaking advantage. Hindi ito palaging exciting panoorin, pero madalas, ito ang nananalo sa dulo, kaya sa bawat pagkakataon na pinipili ulit ni Joaquin si Caprice, hindi lang ito simpleng desisyon, isa itong paalala na sa PBB Club 2.0, hindi lahat ng galaw ay para sa ngayon, ang iba, tahimik na inihahanda para sa tamang oras, at kapag dumating na ang oras na iyon, doon natin malalaman kung ang pagiging playing safe ay naging proteksyon o naging limitasyon.